Sound check. Marunong din ba kayo magkalikot ng mga motor nyo? Kahit konti. Kahit mga simpleng troubleshooting sa motor. For example, on change oil, di ba? Palit ng air filter, pag-a-adjust ng ano ba? Preno, pinaka-basic talaga. Kahit pa paano dapat marunong ka magtansya ng preno mag-adjust. 'Di ba? Kung drum brake sa likod, napakasimple lang nun, dapat kahit pa paano alam natin 'yon. 'Di ba? Kahit babae, lalaki, dapat alam no? Malaking bagay din kasi, napakalaking bagay din kasi na kahit pa paano may alam ka sa pagko-troubleshoot ng basic maintenance sa motor. Kasi biruin mo, 'di ba? Ang laking tipid din Well, kung talagang mapera at talagang umaasa sa mga nagpapagawa, wala naman sigurong problema. Kung aasa tayo sa mekaniko, di ba? Kahit pa paano, syempre, kikita din yung mekaniko. Pero yung mga basic maintenance, dapat kahit pa paano alam natin yun, di ba? Hindi naman kasi lahat ng pagkakataon, nandiyan si Mr. Mekaniko na idol natin. Di ba? Meron nga akong nakausap mekaniko, dito sa may motor trade, dito sa may Olivares. Dati pa yun. Dati ko pang mekaniko yun nung bumili ako ng motor sa motor trade. Tapos tagal ko siya hindi nakita. Siya kasi yung pinagkakatiwala ko nung talagang mekaniko Ngayon, nandito na siya sa sa may San Pedro. Nakita ko siya ng mga nakaraang buwan. Nagkita kami, sabi ko sa kanya, pre, buti nakita kita kako. Tagal tayong di nagkita. Tsaka tagal mong di naayos yung motor ko kako. Yung scooter pa yun, yung Honda Beat. Siya nagagawa nun. Pero ngayon may gumagawa na. About sa mga CVT, sa mga hindi ko pa kayang galawin kasi wala pa akong proper tools. Pinapagawa ko dun sa dito sa may Kanlalay, kay tropa. So, sabi ko dun sa dati kong mekaniko, kita kami dito ng mga nakaraang buwan. Si Kuya JR, pangalan. Sabi ko, dahil sa'yo, hindi tayo nagkita. Natuto kong magbuting-ting ng sarili kong motor. Sabi ng mekaniko na yun, aba, oo, okay yan. Kahit pa paano natuto ka. Nakatulong pa pala yung hindi natin pagkikita. Nung nawala siya dun sa kumpanyang pinapasukan niya, nalipat siya sa iba. So, obligadong inaral ko yung mga basic maintenance, kaya ng yung kasi yung Honda Beat, issue talaga dyan, yung ball race yung adjust ng nagutok, yaka ng lambot ng handlebar. So yun, natutunan ko yun. Change oil, yan, number 1. Ako na nag-change oil ng mga motor ko, mga basic lang, ako na. Sobrang laking luwag sa bulsa pag natuto ka talaga mag basic maintenance ng sarili. Ito yun, hindi ako nagbibiro. Ang ganda ng motor sa likod ko. Idol ko yan, mga ganyan motor. Anyways, yun nga, dapat marunong ka magputik-tik ng mga motor mo. Kahit pa paano, yung simpleng pag-a-adjust lang ng preno, ng naka-drum brake, diba? Sa mga scooter, sa naka-drum brake na preno sa likod or sa harap, dahil lang i-adjust niyan. Yung spring, tatansyahin mo lang yan adjust, diba? Lalo na siguro kung natuto ka ng mga yung pinaka-gusto kong maaralin, yung pag-a-adjust ng valve clearance or pag-tune up. Yan, medyo dapat sa mekaniko na yan diba? Pero alam ko naman sa sarili mo, kung kaya mo siya, siguro kung may proper tools, yun. Pwede mong aralin yan, motor mo, di ba? Kahit pa paano, yung gamit mo, hindi naman 100%, hindi naman dapat alam mo lahat. Kahit pa paano, may alam ka talaga dapat. Ako nga, isa akong nag-aayos ng mga gitara. So, may mga nagpapagawa sa akin, ng mga customer. May mga guitar setup, full setup, lalo na sa mga naka-floating bridge, kung familiar kayo sa mga ganong gitara, basic lang sa akin gawin yan kasi ang tagal ko ng trabaho yan. So sinasabi ko rin sa mga kliyente ko na tinuturuan ko sila, so dapat alam nila yung ganong
ganung pagse-setup. Kasi may darating sa mga senaryo na walang guitar tech sa paligid nila eh. So, kahit pa paano dapat alam nila yung basic setup ng gamit. Importante yun. Kaya, kung hindi ka naman busy, pwede ka naman manood sa mga YouTube na pinagkakatiwalaan mong panoorin. Kaya, hindi rin lahat naman ang nagtuturo sa YouTube naman lahat tama yung tinuturo. Ewan ko ba, may mga napanood ako na hindi rin tama yung turo. Siguro maganda manual, tapos yun nga, gaya nung sinabi ko, yung mga pinagkakatiwalaan mong tapos tanong-tanong sa mga marunong, sa mga matagal ng experience sa pagmumotor. Kung gusto mo lang naman matutong mag-ayos ng sarili mong motor, diba? Hindi ko naman sinasabing dapat mekaniko ka. Hindi ganoon. Mga basic lang, di ba? Alam mo, pinaka-basic na basic talaga, mag-lubricant ka ng mga joints ng motor mo di ba? Dapat yung mga springs, yung mga moving parts, naka-lubricant yan. Every time na lulusong ka sa ulan, tapos kinabukasan, init. Diyan nagkukos ng corrosion or kalawang sa mga moving parts. Yan, sa mga decambio, dapat basic lang din dyan yung pag-adjust ng kadena. Yan talaga yung unang-una kong inaral nung nag-decambio ako ng motor. Nagpaturo ako kay What About TV. Galing yan, daming alam sa pag-ayos ng motor niyan. Pero hindi siya mekaniko. Katrabaho ko siya. Ano siya? Musical instrument specialist dito sa audiophile. Galing yan. Galing din sa music. Galing din sa motor. Parang minsan nga, nagigitara yan. Habang nagmumotor, nagigitara Oo! Galing yan. No hands. Tapos gitara lang siya. Joke lang. Idol yun. Anyways, yun nga. Dapat talagang aralin natin yung mga simpleng pag-ayos. Kasi yun nga, bukod sa makakaluwag sa bulsa natin, di ba? Di naman lahat ng oras available yung yung mga mekaniko. Yan. Ang pinakaayaw ko lang talagang gawin sa pagpuputingting ng motor, yung paglalagay ng interior or paglalagay ng gulong. Ayoko dyan, nakakainis yun. Ayoko talaga. Pero yung mga gusto ko tutunan, yung mga valve clearance, mga ganyan, diba? Sa carburetor, maglilinis, mga ganyan. Although wala naman akong motor na may carburetor. Yung dalawang motor ko, fuel injection, diba? Yung pagpapalit ng fuel filter, idol ko si What About TV dyan, galing magpalit ng fuel filter niya. Tapos, ano pa ba? Yung pagpapalit ng oil filter, napaka-basic. Dapat alam mo na yan. Kung di ka naman busy, aralin mo na. Aralin mo na, Gar. Di mo ka nakakanood dito at alam na. Congratulations. At idol ko na rin kayo. Diba? Yung mga pagtatanggal ng tornilyo, pagkakabit ng side mirror, kung bibili ka ng aftermarket, bibili ka ng side mirror sa Shopee, Lazada. Alam mo na dapat kung paano i-adjust. Pero syempre, dating sa mga bolt, sa mga change oil, yun nga, yung paghihigpit ng mga bolt. May tamang torque yan di ba? May mga nabibili naman na may mga torque yung pang-adjust para hindi ma-loose thread. Kasi pag sobrang higpit yan, naku, masisira. Tapos about sa pag-change oil, yung bolt niyan, kailangan palamigin nyo muna yung makina bago nyo baklasin. O bago nyo higpitan. Kasi malulusaw or madudurog yung thread. So yun, yung pag-ihigpit ng thread, dapat doon, pag humigpit na, isang higpit na konti lang, okay na yun. Para hindi masayang yung thread. Dito, dyan yung sinasabi kong kilala kong mekaniko. Sa Yamaha na yan. Galing siya ng Motor Trade sa Olivares ngayon, nandyan na siya. Diyan ako magpapaano siguro. Pag may time na ako, valve clearance kay Kuya JR. Yung isang mekaniko ko nga pala, yung pumalit kay Kuya JR. Si si Kuya Jordan, magaling gumawa yun. Sabi niyan, shout out kay Kuya Jordan. Ano yung bag ko? Siniksip ko lang dito sa may harapan. Kasi ang sakit sa likod
Lalo na pag maraming laman. Eh, ang dami ko pa naman maglaman dito sa bag. Kaya pagpapalit na ako ng sling bag para konti lang malalagay ko. Ito kasi naglagay ako ngayon ng baon. Kanin, ulam, tapos baso na disposable. Tapos, ano ba naman ito? Tablet, cellphone, charger, hard drive, mga ginagamit ko sa trabaho. Kaya papalit ako ng maliit. Yun pa, pagka magmumotor kayo, nakaback pa kayo, sakit sa likod sa akin eh, kung sa inyo. Sa akin, sakit eh. Kaya pala sumasakit yung bato ko, tsaka yung umandang trucks, gawa nitong pag mabigat yung laman. Kaya dito ko siya nilalagay sa harap kapag pagka papasok ako. Pag mabigat, dito ko nilalagay. Ito ang advantage ng mga yung mga gas tank mo nasa upuan. So maluwag yung harap, marami kang malalagay. Pero sa ilalim nito, meron pa akong bag na maliit, yung Rock Bros pang bike. Nagaya ng mga kamote. Yes! Yung bag! Mga gusto kong daan eh. Tapos biglang sisikip doon. Aray ka! Sige na, mga par. At ito, masikip na. Kasi may bulldozer na sa harap. Babay na.